ngayon ay nandito tayo sa breeder section ng Aris Villa Farm at kasama natin si Mr. Aris Villa at ang kanyang manager. Mr. Villa, matanong ko lang, ito ho bang mga breeder ninyo ginagamitan nyo rin ng Atobi? Oo, ginagamitan ho natin ito. Umpisan ho natin sa bore, yung mga barako. Yun ba yung ginagamitan nyo? Ginamitan na rin po natin ang barako nun. Bali, pinagsabay ho natin ang breeder at ang barako. Tapos ang nakita natin sa barako natin, yung sperm density at saka yung sperm production niya maganda. Tapos na-attain natin in 1 week yung klase na tinatawag natin sa similya na milky. Ganun po, nakuha lahat. Before ba, ganun din ang performance? Before ho, nagkakaroon tayo ng abnormal sperm o yung undeveloped na sperm eh. Pero ngayon ho, ang nakita namin kahit junior born, nakaka-attain na talaga ng developed na sperm. Kaya maganda ang development niya. At the same time, yung sa balat niya at balahibo niya, hindi na nag-molt, maganda na yung balat niya. Pati balahibo malalaki ho. Ano ho ang ibig sabihin ng maganda na yung balahibo at saka yung balat? Ano? Maganda ho sa kondisyon ng barako natin. Pagka ganun ho. Talagang ready to breed na siya, maganda ang binibigay na similya. Pag maganda ho similya natin, mas maraming inahin na kayang i-breed niya. I see. So, ito naman may tinatag tayong gilt, yung mga dumalaga. Itong sow, dry sow, at saka pregnant sow. Yun ho ba'y binibigyan nyo rin? Ginamitan din po natin yun. Yung dry stage ng inahin natin, mas umiiksi ho. Mas magiging mabilis ang kapag-hihit ng inahin natin na po pwede natin mabulog agad. I see. So, ito yung ina-AI nyo, no? Ini-AI ho natin to. Pag nag-AI ka, marami ba kayong yung dami ng anak o yung tinatawag natin litter size? Sa pinakamataas na record namin, nakapagpaanak kami ng 22 liter. Opo. Isang inahin lang po yan. Inahin lang yan. Ganun, no? Opo. Record po yun. Opo, yun ang record namin. Pero nung hindi kayo nag-atobi, nakukuha nyo ba yan? Hindi ho. Ang pinaka-highest namin before was around 18, 16, ganun. On average, mas dumami ba ang litter size nyo ngayon o yung dami ng anak compared nung merong atobi at nung wala? Mas marami po ngayon. Nung may atobi? May atobi na. Nung namang, ito yung gestation, yung mga buntis, ano? Nung ito ba yung nanganak, ano ba, kung ginamitan nyo ng atobi, ano bang naging beneficyo rin? Yung po, malakas po silang maggatas. Kasi minsan pag po ang baboy, hindi maganda ang gatas, problema din po sa bake. Ngayon po, maganda po ang gatas. Kahit mainit po, malakas pa rin po ang gatas. Nung walang atobi, problema yon. Opo. Nag-i-injection po kami ng hormones para lumabas po ang gatas. Tapos may kasama po siyang hot compress. Kasi napakaraming gagawin. Opo. Nagiging mahirap tuloy ang pag-aalaga. Every hour, 3 times kang magaganon. Magaganon. Opo. Kasi kailangan dire-diretso na. Consecutive po na tuloy-tuloy. Para yung gatas niya, pantay ang Ang flow. Samantalang nung atobi, nilagay lang natin sa inahin, dire-diretso. Hindi na tayo nag-hot compress. Hindi na po. At saka, ang alam ko dyan, may mga problema din dyan yung mga suckling, yung mga padedehin, yung mga pagtatae. Ito ba'y nakatulong din? Opo, nakakatulong din po sa pagtatay. Kasi dati po, pag mainit, magtatay yung biik. Pag malamig, magtatay din po yung biik. Kaya kailangan normal lang dapat. Kahit pag nabasa, magtatay pa rin. Pag natalsikan mo ng tubig, magtatay pa rin. Ganun. Ngayon po, parang less po. Saka ngayon, less po kami sa mortality. Less mortality. Yun po ang totoo, less mortality. Di ba sabi niyo 22 ng anak, lahat yun buhay? Yes. Pinoposter namin. Poster na lang yan. Pinoposter para... Kasi kulang kasi yung inahin eh. Kunyari po, yung nanganak ng 22, may nanganak po kami ng isang 5 kasi silang sabay-sabay na nanganak. May nanganak po ng isa. Kaya, automatic yung 22, nabuhay po namin. Ginawa kong 10 yung tunay na nanay, ginawa kong 10 kasi masyado siyang napwersa 22 ang anak niya. Kaya iniwang po 10 lang sa kanya. Yung 12, pinuster ko sa iba-iba. Okay naman. Di ba sabi nila, kalimitan, may problema to pag nanganak, yung inahin pagod kagad siya. Pagod. Tapos itong mga big paglabas, may malaki, may maliit. Ngayon ho ba, kamusta ngayon ang inyong performance tungkol dun sa... Meron din po namang maliit, merong malaki. Pero pag po yung inahin, walang problema pag nanganak. Kasi kami po, ang practice po namin, pag nanganak siya, 2 pa lang ang anak niya, nilalagyan na po namin ng antibiotic, plus sa kabila, vitamins.
Tapos kinabukasan, kunyari gabi ng anak, kailangan pakainin mo siya ng umaga pa lang. Umaga pa lang na pagkapanganak niya, pagising niya, kakain na po siya. Pag hindi po siya kumain, doon po nagkakaroon ng problema. Kahit po maganda yung feeds, kahit po may ano po yung feeds, pag hindi kumain po yung inahin, problema po. Oh, that yung normal practice. Opo. Pero nung naggamit kayo na atobi, nakatulong ba? Ako nakakatulong din po. Saka yung symmetry ho ng biik natin halos pantay-pantay na lahat. Very seldom na yung yung maliliit. Maliliit. Pero magkaroon man siya ng maliit, very minimal. Siguro pinakahuling-huli na lang o talagang maliit na lang. Opo. Isang piraso ganun. Nakakahabol ba siya? Nakakahabol pa rin po kahit maliit siya. Pag once mag-survive yun, makikita nyo yung maliit pang aggressive kumain. Ganon. Kasi kailangan po, tututukan mo yung mali. Apo. Pero pag mas ma-aggressive pang maliit pag once maka-recover na siya siya pa yung matapang. Although pag lumaki sila, siyempre talagang bansot Maliit na, siya, oo. maliit siya, pero nakaka-recover. Nakaka-recover. So, yun na yung stage ng breeding natin. Tapos Opo. yung pre-weanling na yun no? Opo. Pre-weanling nyo, nung ginagamitan nyo rin ng atobi. Opo, sa tubig naman po siya. Sa tubig. Oo. Sinasabaw, hinahalo namin sa tubig. Mhm. Tapos yun ang ano namin. Kasi wet feeding. Wet feeding. Opo, wet I feeding. see. Parang tinatop dress na lang po. I see. Ano ngayon ang madalas na ginagamit yung para from birth hanggang sa yung ready for sa weanling stage na sila? Bukod sa Atobi feeds lang, yung Atobi na, o may mga yung mga immune boosters andun pa rin? Opo, kasi yung booster po namin, pag naghalo kami ng feeds, may kasama na po siyang antibiotics. kasama na siya. Maintenance po yun, hindi po tinatanggal. Kasama na sa feeds kasi. Kaya pag sinabawan mo siya, masarap na po siya. Ang atobi sa totoo, wala siyang medication or nutritional Opo, value. pero para siyang pampagana. Hindi. Ang ginagawa niya, ikinukondisyon yung physiology ng animals. Kaya lumakas ang resistance. Yes. Yung nasa cellular level. Ibig sabihin, magaganda yung pagkain natin, magaganda yung gamot, magagaling yung doktor. Pero kapag yung sistema ng hayop ang hindi nag-response, failure lahat yun. Sayang. Ngayon, yung atobi, i-condition niya within 12 hours para lahat ng nutritional input, medication input, lahat yun absorb. Kaya mabibilis lumaki, bumigat. At saka kaya walang amoy yung dumi kasi digested na lahat yun. Yung mabaho, yun yung undigested protein na kailangan ng hayop para i-convert sa karne. So lahat yun nakukuha. Kaya yung dumi niya paglabas, organic agad. Wala nang matitira para kay bacteria. Opo, totoo po yun. Kasi ngayon po, tignan mo, marami kaming tae. Gusto ko yung magpakain. Dapat po marumi, mabaho na. Oo, totoo yan. Kasi tapos na po kami naglinis. Kanina pang umaga. Yung nilalabas nila dyan, hindi na gaano mabaho. Opo, yan po yung tae po nila. Nakatambak po. Hindi na ho gagalawin yan. Bukas na ulit Bukas na po lilinisin yan. lilinisin yan. kung Wala siyang gusto niya. ammonia. Dati, maraming langaw. Opo, ngayon po nakikita nyo. Kanina pa kami umaga naglinis. Wala pong langaw. Ito ba yung nakagaang din sa trabaho niyo? Nakaaluwan ba sa pag-aalaga niyo ng baboy? Opo, malaking ano sa tubig. Ayan. Sa kuryente. Nakatipid din. Sa tubig. So, ibig sabihin, yung sinasabi namin ditong farming made easy, napapatunayan nyo na totoo. May experience. Naging madali lahat ang pag-aalaga ng hayop dahil hindi sila masyado nakakasakit, walang baho, walang nakakaaway na kapitbahay. Opo. Ayan. At napapakinabangan pa yung dumi. Ayun. Opo, yun po ang totoo. Kahit tayo, malaking pakinabang. Ayan. Nasusunod doon natin yung batas natin sa DENR na zero waste. Nasusunod natin yung batas nila na yung liquid sa solid waste. Wala talaga. Kasi sinire-recycle natin So yung toxic or solid waste natin, nasa halaman natin, pataba na. Kaya nga. So wala na tayong tapon. Nakakatulong pa tayo sa ozone layer. Ano? Ayan. Meron ba kayong gustong sabihin, i-share para ma-encourage ulit natin yung ibang mga Filipinos na there is paradise here in the Philippines na lagi tayong may pag-asa. Would you like to say something? Sana lang po, wag maubos ang katabi. Continuously lang. Kasi pag once ma-advertise sa media to, dadami ang demands natin. Sana constant supply tayo. Para yung constant production tayo, environmentally friendly pa, hindi tayo problema. Lahat tayo sabay-sabay mag-grow. Tama. Napakaganda niyang binigay niyo, Mr. Aris.